Hi guys! So, today is June 14, Sunday. 8:58 na ng gabi ngayon pero maliwanag pa sa amin dito sa labas. Ano, maliwanag pa siya dyan, mag-alas 9 na ng gabi. So, naisipan ko lang mag-vlog ngayon kasi maraming nagtatanong sa akin about sa paano ako nakapunta rito sa Czech Republic from Hong Kong. Bakit ang parang dumi ng mukha ako? Hindi siya ganito sa personal So, Happy Independence Day. Yan. Aking damit. Happy Independence Day. Filipino and proud. Okay, sa mga nagtatanong sa akin, nagme-message, sabi ko, i-comment nyo sa akin na pag maka 10 comments ako, i-vlog ko yung journey ko kung paano ako nakapunta rito sa Hong Kong. Pero nagme-message naman kayo, kaya hindi ko sinasagot kasi pa isa-isa ka namang sasagutin yun. Sana hihingi lang ng konting support Sabi ko, 10 comments. 10 comments, guys. Wala man lang nag-comment doon. Wala man lang nag-like. Anyway, ganito po yung nangyari sa akin nung nag-apply ako pa Hong Kong. So, story time to, medyo mahaba-haba. Makinig na lang kayo. Hindi ko sasabihin kung saan ang pagitan para manood mo kayo ng vlog ko. Tutulungan ko kayo kung paano makapunta rito. Char. So, nung December 2023, nung January, nung year 2023, nag-decide ako mag-apply pa Europe, mag-cross country. Tapos, kay Ate Mel ata. Basta meron siyang broker doon sa Hong Kong. Nakapalimutan ko yung pangalan niya kasi dinelete ko yung Facebook ko Doon ako nag-apply sa kanya papunta ng Poland. Ngayon, ang nangyari sa Poland ko, ikikwento ko yun sa ibang way, pero na-denied ako ng papunta kong Poland nung December 2024. Na-denied ako doon. So, nung December 2023, na-deny ako, sorry. Nung December 2023, na-deny ako ng application ko papuntang Poland. Tapos, at the same time naman, nung early December din siguro yun, nagpunta yung isang employment agency galing ng Dubai. Nag-job fair sila doon and first time nilang mag-job fair para sa Czech Republic nila. So, yung akin naman doon, isyoso lang, kunwari, isyoso. So, apply din ako doon, nagdala ng resume, sila doon sa Shongwan doon sa anong hotel na yun. Nakalimutan ko, basta doon sila sa Shongwan nag-job fair. Usyoso lang sa akin noon kasi may pending application ako doon sa Poland Embassy. Hinihintay ko na lang yung approval ko noon. So, parang usyoso lang. Pero ganun din, para makapasok ka, magsasubmit ka noon ng resume sa kanila. So, ang nangyari, nung na-deny ako ng Poland, na-depress at na-stress ako. Diyos ko po. Talagang iniyak ko yun ng mga 10,000 balde. Mga 10 truck ng fire truck ng Hong Kong. Ang iniyak ko doon. So, nung gusto kong bawiin sana para mabawi ko yung ginastos ko doon sa Poland ko na na-deny. Sabi ko, hindi ako hihinto lang dito. Ayoko mawalan ng pag-asa na kailangan makalis talaga ako ng Hong Kong. So, pagka January na, ayun, ina-update na kami ng mga agency namin sa Poland, sa Dubai na nag-job fair doon, ina-update na ako kung itutuloy ko ba yung application ko, na ganito yung babayaran ko. So, dahil nga, gusto ko talaga makalis ng Hong Kong, ang nangyari noon is, nag-decide talaga akong
tinutuhanan ko na yung application ko pa Czech Republic. So, by January, hindi ko na masyadong maalala yung exact date ng conversation ko, but within January yun, mga first week or mga second week ng January, nag-agree na ako na itutuloy ko yung application ko. So, ang ano nila is, para ma-process yung application ko agad-agad, kailangan ko mag-down payment ng 8,000. Ano yun sa kanila parang pang-processing pinili. Kasi nakalagay dito sa document is document processing for Czech Republic. So, nag-down payment muna ako ng 8,000 UAE dirham. Yun. Kasi 12,000 yung sa down payment. No. So, ganun nga. Nagbayad ako sa kanila ng 8,000 dirham nga yung binayaran ko muna sa kanila. 8,000 UAE dirham yung first payment ko sa kanila. So, 8,000 yun. Ngayon, i-process na yung pagka process na yung papel ko, sabi na within 2 months or less than 2 months, makakakuha na kami ng working permit. Tapos, pagkakuha namin ng working permit, yung sa akin, hindi ko pa alam na Teka, isi-search ko muna para masabi ko sa inyo ng tama. Kasi nandito siya sa ko So, ngayon, nag-down ng payment ako. So, okay lang. Nag-pray kung sakaling maging successful na yung application ko. Kasi yung agency na to, first time din nilang manguha ng applicant ng papuntang Czech Republic. Dati na sila nagpapadala ng mga applicant, pero hindi Czech Republic. So, medyo hindi pa nila masyadong gabay yung process ng pa-Czech Republic. So, medyo may mga delays, may considerable na stress kami, nagkasagutan, nag-iyakan. Syempre, natatakot kami kasi nga yung agency namin galing Dubai, di ba? So, hindi namin alam kung may scam kami kasi maraming mga scammer na galing sa Dubai, ganun. Syempre, ang laki ng perang ginastos namin doon, no? 8,000 yung down payment mo. Tapos, yung simula nung nagbayad ako nung January 12, 2024, naghintay, ayun, ito. Teka lang nandito na. So, yun nga, ang hinintay namin na ganon. May 2025. So, naman, naging masalimuot yung paghihintay namin sa Hong Kong na syempre alam nyo naman hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat dyan sa Hong Kong na marami talagang mga agency na galing Dubai, UAE, or kahit sa agency na talaga sa scam. Kailan ba kami? 2024 pala kami noon. So, yun ang nangyari. Nagbayad kami sa agency. Okay, yung agency namin is Talent Driven Agency ni Miss Maria. Dahil nga, gaya ng sabi ko, first time nilang kumuha ng mga applicant
for Czech Republic. So may mga konting bulililyasong na nangyari doon. Teka lang hinahanap ko kasi yung ano ko Akala ko ready na ako magsalita. Kaya hindi ako nakakapag-vlog kasi mahirap magsalita ng hindi mo nakikita yung yung saktong date niya. Kasi ayoko magsabi naman ng hindi maganda. Yun ako. Ayoko naman magsabi ng hindi maganda ng hindi totoo para naman din hindi rin kayo mangsisi na ganito ganon. Pero so far nakarating naman kami rito sa awa ng Diyos sa tulong ng Talent Driven Agency kahit medyo natagalan kami. So karamihan sa amin nung job fair, nagbayad sila agad ng down payment. So medyo na-process ng mas maaga yung documents nila. Ako kasi dahil nga hinihintay ko yung processing from yung resulta ko ng Poland, hindi kaya agad ako nag-agree. So technically January na ako sa kanila apply talaga kasi once yung application is started na mag-send ka ng down payment sa kanila. So nag-send ako ng first down payment ko ng 8,000 AAD noong January 12. So pagka January, February, ganito pala kasi medyo na ako, sabi ko, dahil nga ako sa Poland, na-reject ako sa Poland, kahit binibigay ko lahat ng hope ko para dito sa Czech Republic, parang sabi ko, okay, itatrust ko na lang yung agency na to na mag-process ng papel ko. Ayoko nang ma-stress ulit, kahit pa malaki yung perang binitawan ko na naman, kasi hindi naman biro yung 8,000 AAD. Hindi ko na nga maalala kung magkano sa Hong Kong dollar yun Tapos, ang nangyari, nalaman ko na meron na akong, tapos yung agent ko pa noon, lokal. Yung humahawak sa akin na agent, lokal siya. I mean, lokal na yung senior agent nila doon, yung parang senior recruitment specialist nila doon. Hindi siya ma-update sa mga aplikante niya. So ang kagandahan lang doon, na yung si Ma'am Ma'am Claribel, very accommodating siya kahit hindi niya ako hawak. Pag tinatanong ko siya, na-accommodate niya ako, nasasagot niya yung mga tanong ko. Kasi nga, sini-explain ko si Sir Iman, hindi siya pala update sa group chat. So, mas lalong bumababa yung confidence ko na baka na-scam ako, baka hindi ako makaalis. Diyos ko, grabing luha ko. So, noong January 30, yun nga, nag-aantay kami ng mga post. Kasi pinopost nila sa page nila kung nakakuha na ng work permit, kung may nakakuha na na-approve na yung visa. Ang mga na-approve ng visa lang sa kanila karamihan, yung mga experience na nilang lugar sa Europe, gala sa Albania, Croatia, kasi yun yung madali na nilang i-process Kasi nga gaya ng sabi ko, first time nilang kumuha ng mga aplikante pa Czech Republic. Teka lang may hinahanap kasi ako February, Croatia naman to. Parang March yata lumabas yung work permit ko.
Pero, hindi ko alam na may work permit na ako. Ang nangyari nga kasi dahil nga yung agent na humahawak sa akin, hindi siya pala message. Hindi siya pala update. Mag-update lang siya kung bayaran na. Kung maniningil siya. Hindi pala yun dito, kaya wala pala. So, anong nangyari ngayon? Meron pala akong work permit na, pero nandoon siya nakapost sa kay Ma'am Claribel na Facebook niya. Kasi dito lang ako nag-update sa page ng Talent Driven, sa page ng company. Kasi kada agent nila, meron silang kanya-kanyang page na hinahawakan. Mga Talent Driven Claribel, ganon. So, nangyari, meron na pala akong work permit ng mga bandang February, pero hindi ko pa alam. Tapos nalaman ko lang nung katapusan na ng April. So, technically, nung nag-apply ako ng January 12, pagka February pa lang, parang third week ng February, may work permit na ako. Pero hindi ko nalaman yun until end of April. So, nung nag-April na, ayun, doon na nag-start yung masalimuot na processing. Yung maraming requirements na hinihingi, na merong pa-apostel ng NBI, nagpa-apostel kami ng NBI sa, teka lang, dito kasi yun eh. Okay. Yung plane ticket ko pala to. So, nagpa-apostil kami ng NBI dyan na sa Hong Kong. Diyan ako nagpa-apostil ng NBI, nakahanap ako ng magpapa-apostil dyan. Ang hirap pa nung pagpa-apostil nung kasi ang dami pang resiketos na hindi pwede sa ganito kasi dapat daw sa embassy lang dahil may chop-chop. Pero yung naman doon sa ng embassy, hindi naman sinabi ni Sir Radic na kailangan talaga sa embassy. Hindi na nga siya nag-a-apostil doon na may chop ng embassy, ganito, ganon. Gaya ng inaano nila sa Maynila. So, ang daming kalituhan nun. Kasi pati yung Talent Driven, hindi din sila masyadong sure kung saan ba talaga yung apostil, kung saan ba talaga tinatanggap yung apostil nila ng embassy. Kasi pag mag-apostil kami sa Hong Kong, tapos hindi tanggapin sa embassy ng Czech Republic, baka yun ang maging resulta ng pagka-deny, may mga ganong haka-haka. So, ako rin nagbayad nagpagbayad ng pagpa-apostil ng NBI. Meron pang isang pina-apostil eh. Hindi ko na alam kung ano yung isang pina-apostil namin doon. Basta ganon. So, yung sinisingil pala ng yung December 29 ako nag-apply sa kanila. Ito, nahanap ko na. December 29, 2023, yung nag-apply kami doon sa job fair nila. Tapos, na-receive ko yung refusal visa ko sa Poland nung December 30. December 30 yata yun kasi naalala ko nung 31. Nagmukmuk talaga ako nung nagbilad ako ng araw doon sa Moco Mall sa Mongkok kasi nga masyado akong na-depress. Natulog ako doon sa rooftop nila. Yan, so yung in-offer sa aming trabaho doon muna is doon
Doon sa pinag-job fairan nila, mayroon silang projection doon na yung offer sa amin, magtatrabaho kami sa cat food factory, yung ganito, gano'n, yun. Yun ang offer sa amin doon. So, kami, mga applicant, kahit anong trabaho, okay lang basta makalabas ng Hong Kong, di ba? So, yun muna ang aking vlog kasi 20 minutes na baka hindi kayo makarating. Nag-apply ako sa talent-driven agency based in Dubai. Based sila sa, no, not Dubai. Based sila sa Abu Dhabi, UAE. Yun yung agency na in-applyan ko. So, baka hindi medyo klaro sa inyo yung vlog na to. Uulitin ko ulit sa next video kasi kailangan ko mag-research ng maigi. Hanapin ko yung ibang mga ano ko. So, yung down payment ko doon, hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin yung process nila. 4,000 yung unang process. Yung unang down payment, pero yung kabuon mong babayaran is like 8,000. Sa processing yun, iba pa yung mga side payments na mangyayari. Talagang malulula ka sa laki ng babayaran mo. Mapapaisip ka talaga kung worth it ba talagang mag-cross country or dito na lang sa Hong Kong. At ano ang lesson ko na natutunan nung dumating ako dito sa Hong Kong, na dumating ako dito sa Czech Republic, tapos ikinukumpara ko doon sa buhay ko sa Hong Kong. Next vlog ko yon. Ayan, para bumalik na ako sa pagbablog. Thank you guys. I hope you like this vlog. Kung naguluhan kayo, medyo naguluhan rin ako kasi ang tagal ko nang hindi nagbablog. Pero kung may gusto kayong malaman pa, please just comment down below. Thank you. Please like, share, and subscribe. Meron din akong Facebook page. Check me out, Angela Diana Rose. And my YouTube channel, Angela Diana Rose. So, see you guys.